Tama ka. Gagawa ng bagong butas na paglalabasan ng kayamanan. Matapos palitan, tatakpan na muli ang butas. Ang tawag namin doon ay side stealing. Ibang klase talaga ang mundo nyo. Gon, nakita ko na. Spider. Lumabas na rin dito ang kanilang larawan. 2 target, isang babae at isang lalaki. Kaya magmadali kayo. Teka, sandali! Anong gagawin natin sa subasta? Bahala ka! Pilitin mo tumaas sa presyo! Ayos to! Akong bahala sa lahat! Sana ang mami ko ay... Sige, ikaw naman! Ang galing! Ako naman! Ayan! Ang daya mo! Huwag ka muna titira! Ay, sige! Ang galing! Ako naman! Teka, wag yan! Ako nasabi! Ang galing mo talaga. Nakakaasar ka na. Okay. Dinadaya mo ko eh. Maliwanag ang sikat na binibigay ng araw mula sa kalangitan. Berde ang kulay na naghahari sa lupa. Ang aking kaluluwa ay bumababa mula sa pinanggalingan ng buhay. Ang aking katawan ay binabasbasan ng ilaw na ibinibigay ng araw at buwan. Ipinagkakatiwala ko ito sa hanging humampas sa lupa. At higit sa lahat, nagpapasalamat ako sa lahat ng aking mga ninuno. Handa akong harapin kung ano man ang kapalaran na naghihintay sa akin. Dadamayan kong aking mga kasamahan. Dadamayan ko sila sa hirap at ginhawa. Humihingi ako ng tulong sa 5 elemento ng buhay. Isinusumpa ko ito sa mga pulang mata ng kuruta. Nataka ako. Sino naman kayang tao makakatalo kayo, Bon? Kung tama ang hinala ko, kaya tayo nandito ay para alamin ang tungkol dyan. Si Bon, isang simple at napakalakas na halimaw. Huwag ka na lang magsalita. Ang ganyan. Pero kahit gaano pa kahusay ang kanyang makakalaban, alam kong madidiskarte niya yon dahil mahusay siyang mandirigma. Alam ko yon. Dito lang, malapit lang sa inyo. Mukhang tama ka. Silang 2 na nga yan. Ipapasa ko na sa inyong pabuya. Sabihin nyo agad kapag natanggap nyo na. Nagkakaintindihan ba tayo? Natanggap ko na! Ang laki nito! Tumayo ka na dyan, umalis na tayo. Pero ngayon hindi na nagawang tumalik ni Yvonne. Dati-rati humahabol siya kahit huli siya sa ginagawa nating pagpupulong. Hindi. Pero naalala mo ba ang sinabi niya? Hindi siya babalik hanggat hindi niya natatapos ang mahilig sa kadenang yun. Narinig mo yan, hindi ba? Oo, pero hindi siya nagtatagal sa ganitong gawain. Sana naman ay nahirapan lang siya sa kanyang kalaban. Sana tama ka. Oo. Namiss ko na talagang malakas na sumigaw na yun. Tatapusin ko siya, pangako. Sigurado ngayon magsisimula ang problema. Paano kaya natin mahuhuli ang 2 pangit na yan? Imposible. Ha? Siguradong hindi natin sila makakayang hulihin eh. Anong sabi mo? Bakit ka naman nagsasalita ng ganyan? Kung maingay, mahalata nila eh. Gon, kausapin mo nga yan. Sa palagay ko, delikado nga. Ano? Determinado rin akong gawin ito. Pero kapag nakaharap ko sila, kakabahan ako. Ganon din ako.
3 taon na nakalipas mula nang kausapin kami ng aking ama. Kaya sana makaya ko. Ganun ba talaga sila katindi? Isipin mo na lang na may 2 hisok na nakaupo dyan. Sa palagay mo ba makakaya mo sila? Nanginginig na ako. Sa palagay ko hindi natin sila matatalo. Tsaka, ano sa palagay niyo ang dahilan? Kung bakit nagpapakita ng generyod na sa publiko? Nakikita mo naman eh. Hindi ba nagde-date silang dalawa? Hindi! Kunwari, patay mali siya lang sila. Pero siguradong alam nila kung anong ginagawa ng mga tao sa paligid. Talaga? Oo, mukha silang walang pakialam. Pero maingat nila pinagmamasa ng lahat ng gumagalaw. Pati na rin ang paligid. Kapag lumapit tayo, makukuha natin ang kanilang atensyon. Kaya ni tumingin, huwag niyong gagawin. Nung una, ang buong akala ko'y natural lang sa kanilang maging maingat dahil hinahanap sila ng grupo ng mafia. Pero kung ganun nga, sigurado namang hindi sila magpapakita sa lugar na ganito. Pati Bong. Hindi sila natatakot kung sakaling may humahabol sa kanila. Nakalimutan ko na tuloy na sila ang mga spider. Naghihintay lang. Naghihintay sa sino mong mahuhulog sa bitag ng kanilang sapot. May nanonood. Yung ngayon ay hindi na mga baguhan. Hindi ko alam kung nasaan. Pero tinitingnan nila tayo. Yung mahilig sa kadena. Hindi ko alam. Pero kung siya nga yun, baka hindi ko naman pigilan ang sarili ko at hindi na masunod ang pinuno. Alam mo, sa palagay ko gusto matutunan ng ating pinuno ang kanyang abilidad. Machi, ang sinabi lang niya sa atin ay magsama tayong dalawa at hanapin yung mahilig sa kadena. Alam mo naman yung lihim na patakaran sa ganitong sitwasyon, di ba? May buhay o wala, tayo nang bahala. Tama ka. Wala akong pakialam kung anong gagawin mo kapag nakita natin sila. Basta't wag mo lang akong pipigil sa aking gagawin. Ang sinabi ko lang ay ang gusto ng pinuno, ikaw itong maraming sinasabing ideya dyan. Nagbago ang ihip ng hangin. Nakakatakot. Kinakabahan ako. Napansin ba nila tayo? Huwag kang mag-alala, Leorio. Hindi pa. Hindi natin alam, lalo na ako. Mabuti pa kayo, pwede nyo itago inyong sarili gamit ng Zetsu. Kung gagamitin naman yun dito, tiyak na mararamdaman nila ang aming kapangyarihan. Pero hindi nila inaasahan na magiging ganun kadali yun. Ang tinitignan nila ay ang ugali ng mga nakapaligid sa kanila. Galaw ng mukha at ang pag-ikot ng mga mata. Kaya kapag nakita nila kayong dalawa, halatang halata. Kaya ako sa inyo, relax ko lang dyan. Akong bahala sa inyo. Kain lang kayo. Gusap! Natural? Hindi naman ganyan. Ngayon pa lang kailangan na magdesisyon. Kung dadalhin nga natin siya sa ating pinuno nang may buhay o wala. Ano? Walang problema. Gagamba. Kapot. Sa bilang niyong yan, nailigtas niyo pa rin ang buhay na pinakamamahal kong anak na si Neon. Maasahan talaga kayo. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo. Ipadadala ko muna sa aking bahay. Ayos lang ba sa iyo, Neon? Wala naman ako magagawa, diba? Ano pang dahilan para manatili ako dito? Wala nang subastahan. Ay, sana wala na rin ako. Maulit pa sa 1 taon na subastahan. Huwag kang mag-alala. Saka pinapangako ko sa iyo, anak, babawiin ko ang bagay na ninakaw na gustong gusto mo. Talaga? Kailan ba ako sumira sa pinangako ko sa iyo? Ang masasabi ko ay medyo marami ka nang tinupad. Naisahan mo ako doon, anak, ah. Senritsu at Basyo, makinig kayong dalawa sa akin. Aalis kayo sa lugar na to at sasamahan ng aking anak. Kayong dalawa namataan nila nung mahuli niyo yung halimaw. Kaya delikado rin inyong lagay. Pero ang masasabi ko lang ay mas mahusay pa rin kayo kaysa sa ibang taong nagmula sa hunter site. Mag-iingat kayo pag alis. Kung kailangan baguhin ang muka ay gawin nyo para hindi kayo makilala. Ano yun? Kailangan mo na rin pumasok sa kwarto para maghanda. Opo. Nakakainis. Paano? Mabalik tayo sa negosyo. Matutuloy pa rin ang subastahan ayon sa takdang araw. Hindi pa rin nagbabago ang oras. Nasisiguro kung hindi magpapakita ng kahinaan ng komunidad kahit anong grupo pa makabangga nila. Ayon sa 10 nakatatanda, babawiin nila ang mga ninakaw na kayamanan kahit ano pa ang mangyari. Sandali lang. Paulit-ulit na siguro. Pero ang sabi ng miyembro ng Gineryodan na nahuli namin ay hindi nila nakuha ang kayamanan dahil meron ng injung nauna. Ubus na ang lahat ng mga inju. 9 na katawan daw ang nakita nila.
Pero merong isang nawawala. Kung tawagin nila yun ay Owl. Siya ang may hawak ng mga kayamanan. Siguro ay nasa kamay pa siya ng grupong Generiodan. Ang kapangyarihan ng Nen ay alam ng 10 ulo ng komunidad. Kung meron lang magtuturo kung nasa ng kayamanan, hindi na nila pahihirapan pa. Ang pagkakaalam ng komunidad, ang mga kayamanang hawak-hawak ng Owl na yon ay nasa kamay na ngayon ng Generiodan. Dahil wala na ang Indio, ang 10 tao ay nagpatawag na ng mga profesional para asakasuhin ang mga Ryodan. Ano? Para sa amin, ang pagtapos ng buhay ay ginagamit lamang para manakot, hindi propesyon. Ipinapaubayan na namin sa mga profesional ang trabaho para tapusin ang buhay ng mga taong katulad nila. Ang 10 pinuno ay nag-organisa na ng grupo na binubuo ng mahuhusay at profesional na tagapaslang. Kahit hindi na tayo gumawa ng hakbang, ang mga taong yun ang tatapos sa Generiodan. Pero ito na ang pagkakataon para makapagbalaki tayo sa komunidad. Hindi lamang ang mga profesional na tagapaslang na yun ang dapat makinabang dito. Makinig ka sa akin, Kurapika. Gusto kong isali ka sa kanilang grupo. Ikaw lamang ang natatanging may kakayahan para sumama sa kanila. Papayag ka ba? Gumalaw na sila. Anong gagawin natin? Inuulit ko, hindi lang sila basta-basta nananalo sa laban. Kahit kinakabahan ako, kailangan natin gumawa ng paraan. Oh, nandito na tayo kaya hindi na tayo atras. Ay, kung ganon, makinig kayong mabuti sa lahat ng aking sasabihin. Ang pagsunod sa kanila ay gagawin namin ni Gon. Mula ngayon, hindi nila dapat mapansin ang bawat galaw natin. Magagamit ng Zetsu. Aba, kahit nandito sila, parang hindi ko pa rin sila nararamdaman. Si Killua man ay lumalabo na rin sa paningin ko. Gon, mangako ka ng 2 bagay. Sa oras na mapansin nila ang isa sa atin, kailangang ihinto ang pagsunod. Iiwan ko kagad ang lugar ko. Kapag napansin nila ang ginagawa natin pagsunod, maaari tayong mapahamak at hindi magtagumpay. Maliwanag ba yun? Magagamit natin ng cellphone bilang babala. Pag may problema, magpaparing ako ng isa. Para sa ating pag-uusap, sagutin mo sa pangalawang ring. Gamitin natin ang Vibra mode. Kapag naghiwalay silang 2, susundan natin ang yung babae. Makipag-ugnayan ka kay Zepay, Leorio. Ikaw na lang ang bahala sa sumastahan, ha? Teka muna, wala ka bang ibang mas magandang ipapagawa sa akin? Bago lahat, makinig kayo. Ang mahalaga ay manatili kayong buhay. Sandali. Hindi mo pa naranasang sumubaybay, hindi ba? Minsan lang. Kay Hiso ka nung nagaganap ang Hunter exam. Talaga? Hindi ka napansin? Siguro mga 1 araw ko siyang sinusundan. Ang galing mo pala. Pinahuri din ako noon ni Hiso ka eh. Para daw ako isang mabangis na hayop. Gon, ang totoo niyan, mabangis ka talaga. Mabangis ako. Aray! Bakit mo naman ginawa yun? Wala. Wala akong dahilan. Dahil doon, pasado ko na. Wala na ako itatanong pa. Basta't siguraduhin mo lang na hindi nila mapapansin ang ginagawa mong pagsunod sa kanila. O paano? Tayo na! Kaya niyan. Maghihintay ako. Gon, Killua. Ang mga target, naglalakad na palabas dito. Nakita ba tayo? Pero lagi sila nakanda sa mga sumusunod. Kaya mag-iingat ka. Walang problema. Bakit ganun? Parang hindi lang siya kinakabahan. Sana alam niyang pag naramdaman kami ng mga ito, katapusan na ng buhay namin. Gagawin kong lahat para malaman kung may pagbabago sa kanila yung kinikilos. Malamang hindi nila kami makita. Kapag nalaman nila ang ginagawa namin, may makikita akong reaksyon. Kailangan naming maging maingat. Kung hindi, para lang kami makutong titirisin. Dapat maging mabilis din ang aming pakiramdam sa ginagawa namin ito. Pero sa pag-iinsahin ginawa sa akin ng pamilya ko, mula nung ako'y 3 taong gulang pa lamang, sigurado malaking kalokohan kung mahuhuli nila ako ngayon. Sinusundan ba tayo? Yun din ang nararamdaman ko.
Nahihirapan tayong maramdaman ang ginagawa nila. Mahusay siyang gumamit ng Zetsu. Mahusay nga silang gumamit ng kapangyarihan. Masama to. Pumupunta sila sa hindi matao. Siguro alam na nilang merong sumusunod sa kanila. Kung ganon, siya kaya itong patibong? Hindi. Hindi nila nararamdaman ang ginagawa namin. Siguro, hindi pa nila alam. At patungo na sila ngayon sa kanilang pinagtataguan. Kung tama hinala ko, tagumpay ang ginagawa namin. Isa ba itong patibong? O ang kanilang lugar na pinagtataguan? Alin kaya sa dalawa? Kung patibong, kailangan na namin lumayo. Ipagpapatuloy ko. Hindi sila mahuli sa ginagawa nating ito. Siguro hindi nila kasama yung mahilig sa kadena. Bakit naman? Dahil meron akong palagay na mag-isa lang kung gumawa ng trabaho yung taong mahilig sa kadenang yun. Paano mo nasabi? Hindi ba't ang pinagtatrabuhan niya yung pamilya ng Nostrad? Sa palagay ko, mag-isa lamang siya nung magharap sila ng ating kasamang si Uvon. Nasabi ko yun dahil walang gumagalaw sa mga miyembro ng mafia. Kung miyembro ng organisasyon ang tumapo sa kanya, siguradong pinakita na nila ang bangkay ni Uvon sa lahat ng tao dito, bilang ganti sa ginawa natin sa komunidad. Pero dahil hindi pa nangyayari yon, siguradong yung taong mahilig sa kadena ang tumapo sa kanya at hindi na niya sinabi sa komunidad. Ano kaya ang matinding dahilan ng taong yun at nag-iisa niyang nilulutas ang problema nang walang tulong mula sa organisasyon? Siguro personal. Ang haba naman ang sinabi mo, hindi ko tuloy naintindihan. Tumahimik ka dyan. Ang sabi ko, mahirap magiganti na walang kasamang kapamilya o kaya ay humingi ng tulong sa ibang tao. Kaya nasisiguro kung lumalakad mag-isang taong yon at tiyak na hindi siya kasama ng mga baliw na sumusunod sa atin ngayon. Parang ang hirap naman yata intindihin ang mga sinasabi mo. Kung ganun, sabihin mo nga sa akin kung anong laman niyang isip mo. Sandali lang nag-iisip ako. Sa palagay ko, ang mga sumusunod sa atin ay may kinalaman doon sa taong mahilig sa kadena. Sigurado ka? Yun ang hula ko. Ay nako, ikaw talaga. Ang yabang-yabang mong magsalita dyan, samantalang hindi ka pa rin naman pala sigurado sa sasabihin mo. Kumusta, Kilua? Siguro meron silang hinihintay o kaya inaakit nila tayo. Ha? Inaakit? Huwag mo sabihin alam na nilang nandito tayo. Hindi ko pa sigurado. Pero hindi nila alam kung nasan tayo. Kung sinusubukan nila tayo akitin, nagkukunwari lang silang hindi pa nila alam na nandito na tayo para sugurin natin sila. Anong gagawin natin? Siguro may hinihintay lang silang kasamahan. Kaya mabuti pa maghintay na rin tayo dito. Paul, bantayan mo sila mabuti. Kapag may napansin kang kakaiba sa kilos nila o sa kanilang mukha, umalis na tayo kaagad. Sa oras na tumawag ulit ako sa telepono mo, lumayo ka na dito. Sino bunaga to? Si Rex ito. Bakit nang patawag ka? Wala naman. Gusto ko lang kayong gustahin. May sumusunod sa amin. Pero hindi pa sila gumagawa ng hakbang. Nahihirapan kaming malaman kung nasa ng pwesto nila. Baka matagalan pa kami dito. Masamang balita yan. Pero ako meron akong magandang balita para sa inyo. Ha? Magandang balita? Ano ibig mong sabihin? Parang baliwala sa kanya. Kumusta, Finks? Sabihin mo nga sa amin kung anong ginagawa mo dito. Akala ko ba namamasyal ka ngayong kasama ng ating pinuno? Dapat na palabag to. Para maloko ang kalaban, lokohin mo muna ang iyong kasama. Para daw hindi na kayo makapagbulakbol sa trabahong ginagawa ninyo. Yun ang sabi ng pinuno. Ay, nako. Naisahan na naman ako ng ating pinuno. Napakarami na talagang tao dito sa mundong itong mahusay gumamit sa kapangyarihan ng Zetsu. Ang pagsunod sa amin, hindi nila alam ginagawa ng iba. Lagot kami. Sandali, mga bata.
Meron lang akong kaunting katanungan para sa inyo. Teka muna. Ipalagay ko yung nahuli na natin. Ang pundot ng mahilig sa kadena.